unahin ko po itong inyong bagong posisyon at ang inyo pong unang gustong ipatupad sa MMDA. Realistic ba talaga yung 5-minute response policy po dito sa atin sa Metro Manila mismo? Ay, madali ho yun. Madali ho yun. Kasi sa totoo lang, andyan naman ang mga tao natin. At na-dry run na namin, and it's just a matter of formally launching it and offering it to our kababayan sa Metro Manila na just dial Metro Base 136 and then we'll be there with you in 5 minutes. Okay, sabi niyo po nasa dry run na kayo. Kamusta? Ano yung mga nakita niyong posibleng maging problema para matugunan nga yung isang aksidente o yung isang pangangailangan ng isang motorista within 5 minutes? At paano kayo nag-adjust? I-clear ko ang MMDA hindi sa lahat ng kalsada. Apo. Meron lang tayong circumferential roads at saka yung radial roads natin. Plus ang Quezon Avenue, Rizal Avenue, at saka yung Osmeña Highway. Okay. Sa mga areas na yan, nandyan ang mga traffic enforcers natin, nakakalat na, strategically located. Ang magiging problema lang talaga dyan, minsan siguro, pero ngayon sinusolusyonan na namin. Communications lang. Pag maitawag sa amin sa MMDA 136, ang request for assistance, may bato lang namin kaagad sa ating mga enforcers on the ground yung lugar para makapag-responde sila. 5 minutes, kayang-kaya natin yan. Paano ho tinanggap ito ng mga tao, ng inyong mga tao sa MMDA? Meron nung sinabi nyo po, nung inilatag nyo na, let's do this within 5 minutes. Parang yan yung 3-minute response nyo nung bago kayo nawala sa PNP. Hindi ba nila sinabing, Sir, General, parang suntok sa buwan yung gagawin natin? Actually, hindi. Kasi tinatanong ko nga sila Unang tanong ko sa kanila, meron bang lugar, halimbawa sa EDSA, may lugar ba sa EDSA na pag may aksidente, hindi makarating ang ating enforcer? May maisip po bang lugar na sa stretch ng EDSA na walang MMDA enforcer? Meron, wala Lahat nandun Okay. Magkalapit lang So, essentially, kahit gaano ka-traffic yan, kung lakarin yan or motorsikluhin yan, napakalapit. Like, dikit-dikit naman ang bawat carousel, meron tayo. Bawat train station, meron tayo. At sa mga major intersections, merong personnel ng MMDA. So at lahat yan ay covered ng CCTV camera. So you're saying, General, meron po tayong enough na tao at gamit kung sakali man Yes. po? Or kailangan pang, nakita nyo kailangan magdagdag pa ng mga ikalat na tao po na enforcers? Sa ngayon ay siyempre, lagi na mga resources kulang Pero sa ngayon, enough. We have enough to deliver on our promise. Ang kasunod kasi niyan, ng 5-minute response na makarating ang ating mga enforcer, in 10 minutes, gusto natin na kung ano man ang bara na na-create ng aksidente na yan, maitabi na. So, pagkatanggap namin sa 136 ng tawag, simultaneous na tinatawagan namin ng enforcer for their response. Pupuntahan nila sa ground kung nasaan yung banggaan na yun. At pagkatapos, sabay na, nire-review na ng ating command center ng Metro Base ang CCTV at kung nakuberan ng CCTV yung insidente, which is very likely na makukuberan yan sa dami ng camera natin, i-extract na namin ang clip, hihingiin namin ang kanilang mga cellphone numbers, at pagkatapos ipapadala namin sa kanila through their Viber account, through their messenger, kung ano man ang ginagamit nilang messaging app na pwede kami magpadala ng video. So that, pag hawak na nila yung video, huwag na sila mag-usap sa gitna ng daan. Tumabi sila, doon sila mag-usap kung kinakailangan mag-usap pa. So, ang pinaka-key dito, yung system. Yeah. Dapat smooth yung Yeah. system and communication. Yes. So, yun, planchado na. Kaya kahapon, last part kahapon, yung kinausap ko lahat ng mga traffic sector heads namin, 6:00 ng umaga kahapon, nag-meeting na kami sa command center. Tiningnan namin ang aming capabilities, ang mga CCTV namin, ang mga radyo namin. So, pinag-usapan na at naklaro na ng bawat isa ang kanilang mga task na sa bawat sektor, pag may nangyaring insidente, ito ang responde. Sabi nyo nga, nandyan palagi na may minsan limited talaga ang resources. Kung meron kayong maibibigay, kung meron kayong wish list, ano yung pinaka number 1 na ang ganda sana kung meron lang nito, mas magiging mabilis ang inyong pagtugon? Sa ngayon, wala akong masasabing Okay ganyan na. Sapagkat andyan na, may CCTV kami, may radyo kami, andyan na sasakyan. Kumpleto na It's just a matter of maximizing yung limited resources na yan. Dahil
pag dinagdagan pa, edi lalong mag-iba. Tataasan din natin ang standard at tataasin natin ang delivery expectations ng ating mga kababayan. Kasi they deserve it. Kailan po ipatutupad? Kailan nyo nakikitang pwede na itong yung rollout po nitong 5-minute response? Tingin ko middle of February, i-announce na namin yan formally.